nagsimula ang medical o dental ng church kasi inilagay ng Lord sa puso ko yung mas malalim na burden na kung nagagawa ito ng mga hindi Kristiyano, bakit hindi ito ginagawa ng Kristiyano na katulad natin? So nagsimula yun sa ganung tawag at mula noon, less than 30 years or more than almost 28 years ago, nagpatuloy ang UCF na nagpapagamit at nagsisikap abutin ang mga hindi lamang sa mga lumalapit na ibig kumuha ng serbisyo, kundi doon sa mga tao mismo nakakatanggap sa Panginoon. Kasi itong medical dental natin, it is a basic tools. Ito yung ginagamit natin para maipakilala natin ang Panginoon. Wala akong alam na ibang paraan na kahit na yung ibang klaseng paniniwala na pwedeng lumapit, isa itong magandang paraan. Hindi naman natin matutulungan ng tao kung hindi natin mailalapit sa Panginoon eh. Hello po! Currently it's 5:35 p.m. and we're still preparing for medical mission. Excited na po kami! Sa kabila ng pagod natin ng ilang linggo na, I'm sure that the Lord will reward our requests. Although, good works are the means why we are there. Kasi kung wala naman yun, ano ba tayo? Pero kung bakit tayo gumagawa nun, dahil meron tayong mas malaking plano, ipakilala sa kanila ang Panginoon. Na una sa lahat mag-glorify natin si Lord sa gawaing ito. Pangalawa, mas maraming mga tao yung ma-bless at ma-inspire. Isa sa mga expectation ko ngayong medical mission ay maraming taong mabe-bless dahil sa programa ng UCF. Excited ako para sa medical mission dahil magagamit na naman ako ng Diyos para hindi lang i-bless yung mga tao, kundi ipakilala din sa kanila ang Diyos. Maging matagumpay itong medical mission sa nagaganapin ngayong araw na ito. Masarap sa puso na pakiramdam na kakaisa, pagmamahalan at maipakita sa kanila na ang Diyos ay nagmamahal sa kanila. Excited na ako sa medical mission na to kasi nakakapag-share tayo ng medical services sa ibang tao at makashare din natin ang Word of God. Ngayon po, I'm very excited po na magpagamit po sa Lord this medical mission po. Ito rin po yung pinag-prepare ko rin po, pinag-prepare din po na magpatuloy na magpagamit po. Nabe-bless po ako ngayong araw. Kanina pa lang pong pagising po kahit nagmamadali po kami. Pero alam po namin na yung sa puso po namin na yung joy po agad ng Lord nandyan na. Tsaka yung excitement po na makapagserbisyo sa mga tao po. Bukod po sa mga medical services po natin na mabibigay po or mababahagi po natin sa kanila is mabibigyan din po natin sila or makakarinig din po sila ngayon ng salita ng Diyos na yun po yung pinaka-importante sa ating gawain po ngayong araw po. Hindi lang na makaabot po tayo sa kanila ng help through the medical aspect, yung physical aspect, pero sa above all, yung pinaka-importante sa lahat, madala natin sila sa Panginoon kasi sa lahat ng tulong na pwede nating ibigay, yun na yung pinaka-mahalaga, yun na yung pinaka-importante po. I'm overwhelmed na naging part ako nito. And John, ang expectation ko ngayon is since first time, nag-expect ako na medyo
syempre fulfillment sa aking puso na nakasama ako dito and naging part and ng success ng mission na to. Maraming mga opportunity na ibibigay sa akin at ang mga tao rin makaka-avail ng medical mission at the same time makikilala nila si Lord. Inaasahan ko ngayong araw na ito na marami tayong matulungan ng mga tao at marami din tayong mailapit sa Panginoon. Kaya excited kami ngayong araw na to. Masaya po ako at nagagalak po ang aking puso at na-excite po ako sa araw na ito upang maipahayag po natin si Jesucristo. Para sa akin, sa kalusugan, dahil ako ay 2009 pa nung ako ay ma-stroke. Hanggang ngayon ako ay nakatatlong stroke na ako ay buhay pa. Salamat sa Panginoon. Excited na ako makakuha ng salamin. Dahil sa layo ng aming pinaglakaran, ako ay nakarating dito na nakangiti pa rin. Kahit may nararamdaman. Kahit may nararamdaman. Ay, napakabagay yung medical mission dahil una-una, malayo kami sa doktor, sa pagkamutan. Isang malaking bagay ito, opportunity na sa akin na libre ito. Mapapatin kung anong kondisyon ng aking katawan. Kaya salamat sa inyo, ginagamit kayo ng Diyos. Nawalan lahat ng aking mga bisyo, inom, sigarilyo, wala lahat. Kaya ang alam ko ay, ang Diyos ay may purpose pa sa akin, kaya ako bigyan pa ng buhay. Sa mga tao naman po dito, magandang pakikitungo, masikaso, tapos dun sa evangelism, ayun, iyak nang iyak. Gawa nga dun sa nangyari sa akin, na mal-stroke ako, na binigyan ako ng second life. Yung kada Martes na sinasabi nilang HBC na aatinan ko para makilala ko ng lubos ang Panginoon. Ako po ay nagpapasalamat at sa mga doktor, nagkaroon po dito ng medical mission. Lahat po ng mga taong mag-a-assist din sila po ay mababait at magaganda. Ako po ay nagpatingin po sa optical at mababait din po ang mga doktor na nag-assist sa akin. Natutuwa po ako at first time ko lang itong naranasan itong ganito, yung medical mission. Doon pa lang sa pintuan, welcome na kami dito. Napakalaking tulong nito, medical mission. Hindi na kasi ako bayad ng mahal. Kasi nung nagdaang buwan, ako yung nagpa-blood chem, ito. Ngayon, malaking tulong sa akin itong medical mission. Nagpapasalamat po ako dahil sa ganitong gawain, ito'y unang-una makatulong sa mga tao, sa kapwa, at saka itong gawain ito ay marami pang matulungan at saka marami pang bumalik sa Panginoon. Opo, napakaalwan po ng ganitong medical mission para po sa akin dahil yun po na magkaroon po ng libreng check-up sa bawat isa po, lalo na po sa personal ko pong pangangailangan. Na may trabaho nga po sana ako mamaya, sabi ko magpapabunot po muna ako kasi malaking bagay po, wag po kayong magsawang tumulong kasi po marami po kayong natutulungang mga tao. Kasi para sa akin yung salita ng Diyos, lahat mga naturo sa akin dito, napapasa rito, pumasok sa kalooban ko Kaya lang ang gawa ng salita ng Panginoon. Opo, nakatulong po. Kasi pag walang pera, itong mission na to, nakakatulong din.
bukod po sa mga naka-associate ko na dati, meron po palang mga tao na open to emotional and spiritual aspect po. So, kasi po, ang pinunta ko po kasi talaga dito is yung optical check-up po. Tapos nagulat na lang po ako dito nung nakita ko na parang mas inopen niya po yung mind ko through word of God po. Nagalak po ang aming puso kasi siyempre, isa po ako sa mabibiyayaan po ng Panginoon po. Kasi hindi po sa lahat ng bagay, hindi po lagi may ipoprovide mo ang pangangailangan po ng magpapacheck up ka ho. Kailangan po pera. Ito po ay libre po eh. Ako po ay nagpapasalamat po sa Panginoon kasi po sa tinagal-tagal ko hong pag-ahanap po ng katotohanan, siguro ito na ho ang nasumpungan ko. Dito na po ako talagang nasabi ko talaga ho, totoo ho sila. First time ko po to. Sa dami-dami po ng medical mission na nangyayari, ngayon lang po ako naka-attend dito at natutuwa po ako. Masaya po ako dahil isa ako sa makakapagpatotoo na masarap ang pakiramdam ng isang ganitong merong nangyayaring medical mission. Hindi para sa akin, para sa lahat. Magpapasalamat po ako kasi isa ako sa nabigyan po ng slot para makapagpatingin ng mata kasi yun po yung iniinda ko po eh. Hindi po kasi ako masyadong, medyo blurred po yung paningin ko. Kaya nagpapasalamat po ako kasi isa po ako sa nabigyan po ng slot dito. Kasi hindi naman po lahat nakakapunta dito. Nagpapasalamat po ako gawa ng nagbigay po ng Panginoon na magkaroon ng mga tao na tutulong po para sa katuparan po itong medical mission po na ito. Maganda nga ho yung nangyayaring ito. Marami kayo natutulungan. Isa pa nga, Panginoon Diyos ay sa ating gabay. Sobrang laking papasalamat ko po, unang-una po sa Diyos at may ganitong program po sa church niyo po na marami pong natutulungan po. Lalo na po sa mga bata po na nangangailangan po ng mga gamot sa may mga sakit. Nakatulong po siya sa katulad po yung mga libreng salamin, libreng mga gamot, check-up. Malaking tulong na po yun sa amin kasi mahal din naman po magpagawa ng salamin. Yung mga gamot po, mahal din po yung mga Kaya malaking tulong po sa amin to. Marami ako natanggap ngayong araw na to. Tapos nagpapasalamat ako kay Lord. Binigyan tayo ng ganitong medical mission. Nagpapasalamat talaga ako na kaluwagan sa amin na binigyan kami ng gamot. Una po, higit sa lahat, nagpapasalamat po ako sa ating mahal na Panginoon dahil po nagkaroon ng medical mission dito sa Mount Tabor. Yun po ay paraan ng ating mahal na Panginoon upang makadalo kami rito sa medical mission na ito upang matugunan yung physical namin pangangailangan, upang matugunan lahat ng mga sakit namin, karamdaman. Okay naman po, ayos naman po yung pag-entertain nila sa amin. Yung apo ko po nabigyan ng gamot na check-up siya. Tapos kami pong dalawa ng aking anak, ako po nagkasalamin, siya po pinapupunta sa clinic para doon po siya i-examine uli. Sobrang saya. Sobrang saya namin. Kami. Ako, lalo na ako. Kasi sa pamilya namin, halos lahat, nauunti-unti na kami. Buhay talaga ang Diyos natin. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil malilibre na yung pabunot ko kasi kulang talaga ako sa financial. Wala akong ipagbayad sa dental kaya noong ma-inform ako na meron ditong medical mission, sumama na ako. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil yung blessing na ibinibigay ninyo, pati ako nakaramay. Nagustuhan ko yung pagtanggap nila dito sa amin dahil lahat ng tao naka-smile. Maganda ang mga aura nila, ang mga mukha nila. Magaganda kayo. Kasi lahat nakangiti. Oo, sumasalubong sa amin.
the Lord for everything po and for giving me yung privilege na maging isang ganap na doktor or magamit ko po yung years of education ko para gawin tong bagay na to, mag-mission, ibigay po yung napag-aralan ko sa kapwa po natin ng walang kapalit po. Ibig sabihin, taos puso po akong maglilingkod dahil hindi naman po ako makakarating sa posisyon ko ngayon kung wala po akong guidance nito. Since I graduated, I feel very blessed. I think this is a whole privilege for me to be practicing medicine anyways, as it should be, which is why I guess this is what we like to do. We like to give back to our patients, just as God would have done anyways, to help the vulnerable and help other communities. So sobrang blessed din na nakapag-give-back sa community and para naging stewards tayo ni God, makapagbigay ng medical assistance. Yung medical mission po dito sa church, iba talaga siya pag yung government. Una, nagulat talaga ako sa setup pa lang, parang napawaw na agad ako pagdating ko. Wow, sobrang organized. Hindi nyo lang priority yung mga magbe-benefit dun sa medical mission, but the staff itself, yung organizers, yung doctors, equally divided lahat ng tasks. Ramdam namin yung care both sa beneficiaries and dun sa mga volunteers. Top-notch po. Kumbaga, 11/10, ganun talaga siya. Maganda talaga po kasi malaki po yung difference. Government, parang ang focus nila is just to have the medical mission done. Parang ganun. Pero yung sa church po, kumbaga hindi lang siya basta magawa. Kumbaga may puso, may care talaga dun nga sa beneficiaries and as well as dun sa mga volunteers. Nakakatuwa yung food. Kasi talagang sa ibang medical mission po, talagang hati-hati lang kayo sa isang malaking potluck na sinabawan para mapakain lang kayong lahat. Kumbaga, yun dito po, talagang after hard work din po, kumbaga, na-satisfy yung palate namin and as well as syempre yung puso din namin, ganun. I feel parang at home na talaga with the UCF family. We've grown since the beginning and talagang I feel special and so whenever you parang yun, na-ask yung support ko if talagang I give the priority because I know UCF is doing this for a good cause and so there's no other agendas, no other truly to help yung people. So it's aligned with what's in my heart na parang I want to help yung mga less fortunate na hindi makakapag for yung dental treatments So that's why I support UCF with all their mga medical dental missions. Yung nafe-feel ko, grateful kasi nagamit ko yung napag-aralan ko para makatulong sa ibang tao, na mawala yung pain na nafe-feel nila kasi hindi naman lahat ng tao afford ang dental care. So malaking bagay ito sa aming mga dentista na nakakatulong kami at na maibabalik yung ngiti ng mga tao. Very happy and of course very thankful because to what this profession does. No, because being a dentist, ibig sabihin nakakapagbigay smile tayo sa ibang persons. So that means so many ways. Siyempre, unang-una po is masaya kasi nakatulong ako. And share ko lang rin na simula nung student ako is vocation ko talaga na sumalit sa mga ganito, dental mission. Kasi nakikita ko rin yung pagkakaiba sa mga iba't ibang communities kung paano sila walang access sa proper dental care. Ayun, nakikita ko. Masaya ko na nasi-share ko rin yung aking binigay ng Diyos na. Kasi alam ko na hindi naman lahat ay pinagkakalooban ng pagkakataon para maging dentista. Super blessed and happy po kasi yung effort na ginagawa namin sa mga tao is parang tulong na din sa kanila yung mga taong hindi nakaka-access sa mga dental services. So, today is na-fulfill siya kasi childhood dream ko talaga makatulong sa mga tao. And masaya ako sa mga ginagawa ko, especially kapag
yung simpleng dental education, tapos na-appreciate nila. And yung akala mo is alam na nila, pero hindi pala siya normal sa ibang tao. So, mas nagiging happy yung heart ko sa mga ginagawa ko. Okay, I know God has made me an instrument to be able to help others through my expertise, through my compassion, and through everything that I can do. Masaya kasi nakatulong kami sa maraming tao, mga taong walang budget para magpabunot dito sa programa na to. Nakatulong tayo at nabigay natin yung muling saya na hinahangad nila. Masaya naman kasi bukod sa namin experience sa mga clinics namin, sa mga private practice namin, mas may improve namin yung skills namin dito and to give service to sa mga hindi kaya talaga magpa-dental kasi nga may hanggang dental talaga. Sa akin bukal sa loob to kasi syempre biniyayaan kami ng Diyos ng ganitong titulo, no, para tumulong sa tao. Hindi naman kami basta naging doktor dahil wala lang, dahil gusto lang namin. Kumbaga, nakita din sa amin ng Diyos na karapat-rapat sa amin to para tumulong sa tao. Bukod sa gusto namin kumita bilang profesyon, yung profesyon namin kailangan din namin gamitin para tumulong sa mga nangangailangan. I'm so blessed po kasi po parang ginawa po akong instrument ni Lord para makatulong sa ibang patient na nangangailangan po ng tulong. Kaya sobrang thankful po ako dito sa UCF kasi po meron pong ganito na nakakatulong sa mga tao, and then the way na tinitreat po nila kami as doctors po dito, pagdating po namin, tinitreat po nila kami ng maigi, tapos pinaprioritize po nila yung may time po para magpahinga, hindi yung sunod-sunod. I'm blessed na nandito sa dental mission na to kasi madaming may experience na mga ibang taong makakasalamuha. And so it's very organized so that the patients and all the other people know exactly where to go. So that's a good thing kasi at least hindi nawawala mga tao. Kahit kami, hindi namin alam kung saan pupunta kanina. Dito po, dito po. So yan. And then as always, I feel very fortunate to be a part of this because I always feel that we have certain talents and abilities, and it is a blessing to be able to share it with others as always. I always feel that when I'm able to do so, it is as if God is letting me make others feel His presence through my skills and abilities. Tayo naman ay talagang tumutulong sa kapwa natin. Actually, part of my giving back to the community yun na I join groups in giving back by providing my services for free. Pagising pa lang natin kaninang umaga, na talaga tayo na happy na tayo na makakaserve tayo ngayong araw. Well, actually, parang na-bless ako lahat na nandito kasi nakatulong tayo sa mga less fortunate. Well, katulad nga ng sabi, pag nag-volunteer ka, you have to give your whole self sa mga mission. Hindi lang sa mga nangangailangan, pero sa lahat ng may problema sa vision. Ganyan. Nakakatulong tayo at nakakapagpasaya tayo ng mga tao. Natutuwa tayo sa tuwing nagkakaroon tayo ng medical and dental sa tawag ng Diyos sapagkat hindi lamang nabibigyan natin ng lunas ang kanilang physical na pangangailangan, nabibigay din natin sa kanila yung mas mahalagang kailangan nila, yung kanilang spiritual awakening sa Diyos. Ipinagpapatuloy po ito ng UCF sapagkat alam natin na ang soul winning ay siyang pinakamahalaga sa gawain ng mga mananampalataya. Dalawa ang naramdaman ko ngayon, excitement at saka masaya. Gitake ko rin ang opportunity sa mga drivers. Nasiran ko sila ng Word of God. Umaga pa lang, excited na akong pumunta. Gustong-gusto ko na agad makatulong sa aking kapwa sa nakikita ko na walang kakayahan upang magpa-doktor, magpa-check up. So excited ako na talaga matulungan sila at yun ang unang tumanim sa aking puso. Maging masaya dahil sa Panginoon. Malaking tulong sa aming kabarangay
etong medical mission na to. At ganun din sa very enjoy kami doon sa pagbibigay namin ng mga lugaw at mga tinapay. Happy at nakatulong sa kapwa. Ngayon, sobrang nakaka-bless, nakakataba ng puso. Kasi since first time ko nag-involve sa ganitong gawain, nakita ko kung paano kumilos ang Lord sa mga ganitong gawain. Na-bless po ako dahil sa ginawa po ng Lord na may mga ganito pong program na nakakatulong po sa mga tao. This is my first time na sumali sa ganitong mission. Masaya po kasi nakakatulong tayo sa ating mga constituent. Unang-una, nasa barangay din po ako. Pero ang gusto ko po sana is ma-share yung blessings para maniwala sila na meron Diyos. Sobrang halaga na makatulong ka sa ibang tao, and then parang sobrang saya sa pakiramdam na ayun nga, isa din ako sa instrumentong ginamit ni Lord ngayong araw. Maganda po. Madami po kami natulong na tao at saka blessed na blessed po ako sa Lord dahil madami po kami natulungan na tao. Ano po, nakita ko po yung paggalaw ng Diyos po sa nangyari po dun sa dental kasi ako po yung nagpapasa ng mga gamot. Halos parang satisfied at saka nakita ko po siya dahil yun sa mga tao tapos sa mga reaction po nila dahil dun sa libreng gamot. Ang gawain nito ng UCF ang nagpapatunay, masasabi ng ating mga kapatid na buhay ang ating Diyos at napakabuti, tapat, dakilang ating Diyos na ating pinaglilingkuran. Bilang isang matagal ng voluntaryo sa mga medical mission at bilang manggagawa ng panambahan, ang aking kagalakan ay kakaiba dahil nakikita ko yung mga taong natutulungan ng ating mga misyon tulad nito. At dito natin na ipaparamdam sa ating mga kababayan yung pagmamahal na gustong ipakita ng ating Panginoong Diyos. My heart is sobrang joyful kasi knowing that we are used by God para tumulong and i-bless yung ibang tao, most importantly dito sa Kasile and around Tagaytay. Also, syempre yung mga doktor, sobrang blessed nila. Bilang isang kabahagi ng vision and mission ng UCF, mas lalong ipinapaunawa sa akin ng Panginoon na ang mas mahalagang bagay na kanyang pinapagawa ay yung pagdadala ng kaluluwa sa kanyang paanan. Una po sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil naging kabahagi ako ulit ng mission at papasalamat ako dahil malinaw ang pagkilos ng Lord sa ating ngayong araw. Ako po yung labis na nalulugod at nagkakaroon ng joy po sa aking puso dahil marami pong taong nakapakinig ng gospel na nanggagaling kay Jesus Christ po. Also blessed dahil naging successful po tayo ngayong araw and glory to God po. Actually, to be honest, last week I was really excited. I was actually so excited that I had dreams about it. And then when the day actually came, which is today, I actually was super nervous when we were coming here. I am actually very blessed by the Lord to be able to come to this wonderful day and do the works of His glory. And if it were out of a scale, I would say 11 out of 10. Bukod sa nakatulong tayo sa mga patient, nagkaroon din tayo ng chance para ma-bless din sila ng salita din ng Panginoon natin. Nakakapagod siya pero nandun yung fulfillment na dahil sa nakatulong tayo at nakaserve tayo sa ibang tao. Nagkaroon ako ng pagkakataon, ng opportunity para maitaas ang pangalan ng Panginoon at alam ko na yung gawain na ito ay nakalugod sa ating Panginoon. Unang-una, masaya ang aking experience dito sa 22nd Medical Optical Dental Mission na i-share ko sa kanila yung kung sino ba si Jesus sa buhay nila. And nagpapasalamat ako sa Lord dahil isa ako sa mga ginamit niya. Maraming salamat Panginoon and sa UCF dahil isa ako sa bahagi ng mission na ito. Thank you.
bilang paghahanda sa aming gampanin bilang kabahagi ng evangelism committee ng medical mission na ito, nagkaroon kami ng ilang serye ng briefing, ng meeting, para talagang masiguro na yung mabuting balita ng kaligtasan na si Hesukristo yung aming maibahagi sa mga tao. Kasi sinasabi ng salita ng Diyos na ang kaligtasan ay nasa paghahayag o pangangaral ng mabuting balita. At ilang beses ring in-emphasize si Pastor William na sa gawain ito, ang pinakamahalaga nating dapat ibahagi sa mga naserbisyohan natin ay hindi lamang yung mga gamot, yung libreng mga konsultasyon, libreng bulot ng ngipin o salamin. Ang pinaka-importante o pinakamahalaga sa gawain ito ay yung naibahagi natin yung mabuting balita ng kaligtasan na si Hesukristo ay naparito upang tayo iligtas sa ating mga kasalanan at maging kabahagi tayo ng pamilya ng Panginoon. Nandoon din po yung nakikita mo yung reaction ng mga bawat na evangelize namin kanina kasi mayroon po silang mga katanungan na oo, alam nila ang Panginoon, pero mayroon po lang tanong, paano pong lumapit, paano po magpalapit sa Lord? Yung mga question nila kanina. Kaya po, nagkaroon po kami ng excitement. Lord, salamat dahil sa evangelism, meron po kaming taong naisiran at alam po namin na babalik po sila dito sa Panambahan sa UCF na Mount Tabor at magpapatuloy sila na makinig ng salita at lalo-lalo na maigamit sa buhay nila, pananampalataya. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na ako'y binibigyan niya pa ng sapat na lakas para maging kabahagi nito. At ganoon din, maraming salamat sa ating mga leaders at pastors na tapat, napaglilingkod na ginaganap ito halos taon-taon. Mission ay buhay na buhay sa ating panambahan. Mission na kung saan we have to share the gospel of Jesus Christ into our fellow brothers and sisters. Ayan, at isang matagumpay na gawain yung nangyari sa umagang ito. Purihin ng Panginoon at sa Diyos ang pinakamataas na papuri. Maraming salamat sa opportunity na to dahil ang UCF Church na naglulunsad ng medical mission every year ay nakakatulong kami sa mga taong nangangailangan nito.